Angat buhay, magsama-samang lilipad. Angat buhay, pangarap ay Dami-dami nang pwedeng pag-interviewan sa kwarto ko pa talaga. Charot! Why did you accept the position you are in? Tinanggap ko po ang pagiging Gender and Development or GAD Committee Subhead. Ngayon ay tinatawag nating sari-sari dahil malakas ang aking paninindigan sa isang lipunan na gender equal, na gender sensitive, na kung saan meron tayong SOGI equality at SOGI awareness. SOGI meaning sexual orientation, gender identity, and expression. Binigay sa akin ng posisyon nito ni Carlo. Ako yung in-appoint niya. Pati na rin ang ating protocol officer na si Harry Bartolome. At malugod kong tinanggap ang posisyon dahil kung hindi tayo ang kikilos ngayon, no? Sino pa? Kung hindi tayo magsiset ng standard para sa leadership, sino pang ibang pwede? How do you do your job? Unang-una, syempre, naghanap ako ng mga kasama kong advocate, no, na passionate tungkol sa gender equality, gender awareness, and gender development. Inaamin ko ngayon na school year, medyo hindi naging aktibo, no, ang pagtakbo ng GAD. Medyo naging mabagal ang pag-usad. Pero sa mga events naman, lagi tayong nandun, lagi nating tinatanggap, no, ang liderato na binibigay sa atin, ang trabaho na binibigay, na binababa, at ang pati ang pag-host na inaatas sa atin. Pinapag-aralan natin yung mga project proposal na may kinalaman sa ating advokasya, at tumutulong tayo sa pagsulat, no, sa pagburador ng ating mga project proposal. Mas better, mas conducive learning environment para sa lahat ng gender sa San Jose City National High School, Senior High School. What are my achievements? Being able to learn how to serve others. Ngayon, tumakbo akong presidente at nanalo, at siguro ang mistake ko sa Gender Awareness and Development Committee, sumabak ako ng inaakala kong magiging parang practice siya. Sumabak ako na inaakala kong hindi pa to ganun kabigat. Pero nung nandun na ako, naramdaman ko yung responsibilidad na nasa balikat ko. Ayun, sinubukan natin ang ating katalasan, no, sa pagsusulat at sa pakikipagkalastasan sa ibang opisyal para magkaroon ng smooth na communication, ng smooth na pagsulat ng mga proposal, ng paggawa ng mga PubMat, paggawa ng guidelines para sa mga competition na may kinalaman sa gender identity, pag-collaborate sa ibang youth formation katulad ng Barricada kontra Droga, pag-coordinate na rin sa ibang SSG committee. Ang naging pagkukulan talaga ng GAD committee was the manpower tsaka yung time. Wala kaming naganap na election. Oo, ako yung parang co-chair ng STRAW dahil chair ako ng Gender Awareness and Development, pero hindi ko na i-atas at na-orient yung mga members ng GAD ng sari-sari sa responsibilidad nila. Kaya ang naging ending, parang dadalawa lang kaming kumikilos kada event dahil isa lang talaga o dalawa lang yung nakakaalam sa responsibilidad. Walang calendar of activities, walang general plan of action, walang resolution na naisulat, walang minutes of the meeting dahil walang meeting na nagaganap. Group chat lang talaga, saka kaunting pag-chat. Talagang kulang yun, no? Kung gusto nating iusad ang isang organisasyon. Move on naman sa overall experience. Syempre, masaya na mag-invest ng time and strength para sa leadership. Masaya na alam mo merong silbi, merong kwenta yung ginagawa mo. Masaya na alam mo yung gusto mong ipaglaban, at masaya ako pinaglalaban yung para sa akin ay tama. Dahil lahat naman tayo may karapatan, lahat tayo may karapatan sa pag-express ng ating sarili, mapadamit man yan o mapabuhok, mapaalahas, at kahit ano pa man na hindi naman nakakasakit sa ibang tao. Ang mensahe ko lang sa susunod na hahawak ng posisyon, galingan mo at wag mong pasanin ang buong mundo sa balikat mo. Meron kang mga kasama, meron kang mga iniatas sa posisyon din kasama mo dahil may tiwala ka sa lakas nila at talino nila, at nandyan sila para tulungan ka.
wag mong sarilihin ang lahat. Paalamin mo sa kanila yung responsibilidad. Bigyan mo sila ng tools, ng equipments, ng skills para mahusay na mailunsad ang mga proyekto at aktibidad na gusto nyo sa sari-sari. Pagsulat ng project proposal, pagsulat ng resolution, ng mungkahing ordinance, ng script, ng guidelines, ng pag-video para sa Real Talk. Ayan. Gawin nyo lahat ng kaya nyo. At malakas naman ang kutob ko na ang torch na to ay patuloy na magliliyab ng apoy dahil hindi dito nagtatapos ang pakikibaka at laban para sa gender equal na lipunan, kundi nagsisimula pa lang sa 4 na sulok ng silid-aralan at patuloy na dadagundong sa buong paaralan at maging sa lipunan. Sa lansangan man yan, sa kanayunan o sa public spaces. Malaki ang tiwala ko sa'yo. Nandito ako para sa'yo. Huwag kang mag-alala. At tutulungan kita, gaguide kita, tuturuan kita ng mga kailangan mong malaman at sabay pa nating aaralin yung mga hindi pa natin alam para makapaglaan tayo ng mas mahusay pa at mas dekalidad pa ng serbisyo. Salamat, thank you very much. Ako si Bren Aisley Simbulan Cabanayan, Gender Awareness and Development Committee Head o Sari-Sari Head at naniniwala sa katagang aming ligaya na pag may mang-aapi ang mamatay ng dahil sa'yo. When tyrants rule, dying for you is bliss. Para yan sa bansang Pilipinas at sa mamamayang Pilipino. Keep soaring high, City High!